Maghahain din umano ng Makabayan Black ng impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Kumuha tayo ng detalye kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Magandang gabi po, Kong. Ay, magandang gabi, Dexter. Good evening sa ating mga taga-subaybay. Kong, nabasa niyo na po ba yung impeachment complaint na hinain ngayon? Well, yes, nabasa ko na, maiksi lang naman. Ano po yung kaibahan nito doon sa balak niyong i-file naman na impeachment complaint? Well, hindi na ako magko-comment doon sa naka-file na impeachment complaint. Hiwalay yun, may sariling endorser, si Congressman Nisay. So, bahala ni si Congressman o yung complainant na magpaliwanag nun, no? Ang masasabi ko lang siguro bilang reaction doon sa statement ng Malacanang na walang batayan ang impeachment, para sa amin, sinabi na namin to sa Makabayan Black, malinaw na meron kaugnay dito sa flood control corruption scandal, no? Kasi hindi natin maikakaila na ang nasiwalat ay sa ilalim ng 3 taon ng Marcos Jr. administration ay nangyari talaga yung sistematikong plunder ng pondo ng DPWH. Hindi na lamang po itong mga isolated na mga kaso ng corruption na may mga ilang corrupt, no, na o mga scalawag o kung anuman na mga opisyal ng DPWH, kontraktor o mga kongresista at senador o whoever, kung hindi talagang yung buong sistema po to, no? At resulta ng policy na pinatupad ng Marcos Jr. administration, no? Kaya ibang level talaga ang nangyaring corruption. Hindi mo mapapaliwanag 'yan kung kumbaga retail level lang yung corruption, wholesale po ito and systematic, and therefore ultimately responsibilidad ng Pangulo. Kung paniwala po ni Representative Erice na posibleng mabasura yung unang impeachment complaint laban kay PBBM, ano po ang mangyayari doon sa impeachment complaint na ihahain po ninyo kung sakaling aaksyonan kaagad ito ng House of Representatives? Yung una. Well, of course, wala naman tayong ilusyon. Alam natin ang any impeachment process is a numbers game, di ba? Palaging sinasabi yon. At sa House, malinaw na kontrolado pa rin ito ng Malacanang. Hawak nila ang majority. So, malinaw na magiging uphill battle ang isang impeachment complaint laban sa Pangulo, no? Gayunpaman, no, kailangan malinaw din naman na um, hindi dapat ituring na numbers game ito kung hindi, tignan yung issue mismo. At dahil political process ang impeachment complaint, yung taong bayan ang ultimately kailangang maliwanagan, di ba? At tingin ko ang publiko hindi masaya sa nangyayari ngayon no, na pag natutumbok na ang papel at kamay ng Malacanang mula sa mga cabinet officials na sinibak hanggang sa Pangulo mismo ay hindi na tumutuloy ang investigasyon, whether ng Blue Ribbon Committee yan, ng ICI o maging ng Ombudsman. So nakakahalata na ang paparaming bilang ng mamamayan na tumuturo na sa Malacanang ang flood control corruption, ngunit walang investigasyon o nababara ang investigasyon dito. So kailangan ng impeachment. Kung kasi kung ang problema kasi kapag inaksyonan kaagad ng House of Representatives itong unang impeachment case na hindi pa kayo nakakapag-file dahil sabi ni Congressman Erice ay kulang sa substance and form, baka mamaya pumasok na yon sa one-year bar rule kapag may desisyon na kaagad ang House doon sa unang impeachment. Well, sa ngayon wala pa namang session ng Congress, di ba? So, wala pang aksyon na mangyayari, kaya hindi pa pwedeng ma-trigger o masimulan yung one-year bar. No? So, kaya
sa malinaw, kahit mismo sa tinatakda ng konstitusyon at sa rules ng House kaugnay sa impeachment, ay hindi naman problema na hindi lang naman sinasabi doon na isa lang ang pwedeng impeachment complaint. Ang sinasabi, kailangan may isang proceeding lamang. No, in the past nangyari na yan na merong mga several complaints pero sabay-sabay na ire-refer sa Justice Committee, and that is considered a single impeachment proceeding na pasok sa tinatakda ng konstitusyon at ng rules. No, so yan ang Sa January 26, kung Mhm. sa January 26 magbabalik ang regular session ng Kongreso. Kailan niyo po balak ihain itong impeachment complaint? Ifa-file natin yan sa tamang panahon para matiyak na hindi tayo mapagbawal through the one-year bar rule. Binanggit nyo kanina na isa sa mga pinakamatibay niyong ebidensya, itong ang mga anomalya ng flood control scandal. Magagamit ba itong mga naging ebidensya na sa Senate Blue Ribbon o kaya sa ICI doon sa inyong complaint? Yes, definitely. Yung mahalaga yung mga testimonya, lalo na ni DPWH Yusek Bernardo, halimbawa yung kanyang affidavit at mga testimonya sa Blue Ribbon Committee, isang importanteng ebidensya yon, no, dahil siya yung nagdedetalye nung ano ba ang kalakaran sa DPWH mula doon sa allocations, hindi lang ng mga kongresista kundi ng mga senador at saka ng mga cabinet officials, at siya yung nagsasabi na merong mga kickback dyan sa iba't ibang antas. At sinabi rin niya na siya mismo ay personal na nag-deliver ng 8 billion na kickback para daw sa Pangulo. So, very important yung mga testimony ni Yusek Bernardo, which are on record. Nasabi niyo po kanina kung yung systematic plunder of the budget. So ano po yung halimbawa ng sinasabi niyong pinakamatibay na ebidensya niyo po dito? Well, yung patakaran mismo ng DPWH, yung ang tawag nila Cabral formula, but really it's not. Parang dinidiinan lang nila doon ang yumaong si Yusek Cabral. It's really DPWH policy and formula, yung BBM parametric formula. Yun ang formal at opisyal na pangalan nun. At nandoon na mismo, no, yung ito yung lumikha ng sistema ng allocables and non-allocables, na bago yan, ngayon lang yan, under the Marcos Jr. administration lang yan, na yan ang pinaka-basis ng corruption at mga kickback, yung mga insertion, yung pagtukoy ng mga ng national leadership, national leaders mula sa Malacanang, sa Kongreso at sa Senado, na meron silang kinikilalang karapatang maging proponent ng mga projects. No, so yun mismo mayroong official document na nakasulat na nakasaad doon at naglalatag nung sistema na nagresulta ngayon sa malaganap na korupsyon na walang kapantay kumpara sa mga nakaraang administrasyon. Kung sinabi nyo kanina na ang impeachment ay hindi lang numbers game, pero mahalaga din yung number. Meron na ba kayong number? At kung maaabot ba yung 106 signatures? Or kung hindi, itutuloy pa rin ba yung paghahain itong impeachment complaint? Well, kung talagang titignan ang ebidensya, no, ay dapat may numbers, no, dahil malinaw ang ilalatag natin na argumento na nakabatay sa mga ebidensya na may pananagutan ang presidente mismo. Hindi mangyayari yung ganitong antas ng corruption, at hindi lang to sa isang taon, kundi mula ng pumasok o umupo ang kasalukuyang administrasyon mula 2023, yung unang budget ng kasalukuyang administrasyon. So 2023, 24, 25. Yung tatlong budget na yan, hindi mangyayari yan ng walang pananagutan ang presidente mismo.
No? I-include pa natin dito yung issue ng unprogrammed appropriations. Again, walang kapantay ang naging paglobo sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Ngayon lang nangyari na umabot sa 800 billion, 700 billion pesos ang unprogrammed appropriations that 2023 and 2024 respectively. At direktang responsibilidad ng Pangulo ang unprogrammed appropriations. Yung nakatakdayan sa Okay. batas mismo. So, yun, pananagutan niya yun. Okay. Well said. Maraming salamat po sa inyong oras, ACT Teachers Party List Representative Antonio T. Magandang gabi po.